Matapos ang 5 taon, ngayon lang nakakuha ng ganitong score si James Harden. Giannis sinabing aalis sa Bucks kapag hindi magiging contender. Pero may sinabi si Doc Rivers at Warriors na problema sa 3 team sa West. At totoo ang sinabi ni Kerr kay Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes, mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Clippers ay galing sa kanilang pinakamasamang pagkatalo ngayong season noong Miyerkules ng araw, kung saan nawala nila ang kanilang 19 na puntos na kalamangan sa ika-4 na quarter at natalo sa Phoenix Suns. Ngunit walang pahinga sa NBA, lalo na sa gitna ng 182 laro sa regular season, kaya kinailangang harapin ng Clippers ang sumisibol na Detroit Pistons sa pangalawang laro ng back-to-back. Gayunpaman, hindi naging issue ang magkasunod para kay James Harden dahil nagtala siya ng kanyang unang 50 puntos sa laro sa mahigit 5 taon sa isang panalo para sa Clippers. Hindi naging maganda ang shooting ni Harden nitong mga nakaraang laro at galing pa siya sa isang laban kung saan naglaro siya ng 38 minuto, bukod pa sa isang masakit na pagkatalo kontra Suns, kaya hindi marami ang nag-akala na bigla siyang magpapasabog para sa kanyang pinakamagandang laro ngayong season. Nagtala siya ng 50 points in 14 of 24 shooting from the field, 6 of 13 from the 3-point range, and 16 to 20 from the free throw line. Matapos ang laro, tinanong siya ni Christina Pink ng FanDuel Sports Network tungkol sa pahinga sa kanyang post-game interview. Magpapahinga ako kapag tapos na ang season. Magpapahinga ako kapag tapos na ang season, sagot ni Harden, ayon sa opisyal na NBA account sa X, dating Twitter. Dahil ito ang pangalawang gabi ng isang back-to-back na laro, napakahalaga ng performance na ito upang makabalik sa panalo ang Clippers. Si Kawhi Leonard, gaya ng nakagawian, ay kailangang magpahinga para sa maintenance, kaya buong bigat ng responsibilidad sa opensa ay napunta kay Harden. Noong isang panahon, regular na nakakakuha ng 40 or 50 points si James Harden. Ngunit dahil sa ilang injury sa lower body nitong mga nakaraang taon, unti-unting bumagal ang kanyang kakayahan sa pag-i-score. Ang huling beses na nagtala si Harden ng 50 puntos ay noong December 13, 2019, kung saan umiskor siya ng 54 na puntos sa panalo ng Houston Rockets laban sa Orlando Magic. At sa isang laro kung saan halos wala ng ibang Clipper maliban sa kanya, Ivica Zubac at Bogdan Bogdanovic ang makapuntos, ang kanyang pagsabog sa opensa ay dumating sa tamang pagkakataon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro ngayon ni Harden? Sa ibang balita naman, ang regular season ay papalapit na sa pagtatapos at isang mainit na usapin ang naghahati sa fanbase. Shai Gilgeous-Alexander o Nikola Jokic, sino ang karapat-dapat na mananalo ng MVP? Pareho silang kinikilala bilang dalawa sa pinakamahusay na manlalaro ng basketball ngayong season, patuloy na nagtutulakan sa isa't isa sa tuktok ng rankings. Ngunit sa anino ng kanilang labanan, ang Greek Freak ay mas mapaminsala kaysa dati. Sa laban ngayong araw laban sa Dallas Mavericks, nagtala si Giannis Antetokounmpo ng 32 puntos at 15 rebounds. Ito ang ika-24 na beses na umiskor siya ng 30 o higit pa sa isang season, kung saan naabot niya ang pinakamataas na average ng kanyang career sa scoring. Gayon din ayon kay Coach Doc Rivers, tila nakakalimutan ng iba ang husay ni Antetokounmpo at nararapat siyang makakuha ng mas malaking pagkilala. Pakiramdam ko ay hindi ito nabibigyang pansin. Ibig kong sabihin, maihahambing mo ang kanyang mga numero laban sa sinumang manlalaro ngayong taon, kaya mo talagang gawin iyon. At kapag isinama mo pa na mahusay siyang maglaro sa magkabilang dulo ng court, para sa akin siya ay parang groundhog. Ginagawa niya ito araw-araw, pare-pareho, at sa tingin ko minsan, hindi natin ito lubos na pinahahalagahan. Aminado si Rivers. Sa mas malalim na pagsusuri, pangalawa si Antetokounmpo sa liga sa scoring, panglima sa rebounds, at may pinakamataas na scoring efficiency sa lahat ng nasa top 10 scorers ngayong season. Kung dati ay binago na niya ang definisyon ng dominasyon, ngayon ay mas pinapalawak pa niya ito. At ayon kay Rivers, malinaw ang dahilan kung bakit. Pakiramdam niya na ang 2 beses na MVP ay patuloy na lumalampas sa kanyang limitasyon taon-taon dahil sa kanyang matibay na katapatan sa Milwaukee Bucks. Sa tingin ko, ito ang nagpapaka-espesyal sa kanya bilang isang manlalaro. Siya ay na-draft ng Bucks, nanalo ng titulo kasama ang Bucks, at hanggang ngayon ay nasa Bucks pa rin. At gusto niya ito. Mahal niya ang bayan, mahal niya ang mga tao, at mahal din siya ng mga tao.
Ginawa niyang isang lugar ang Milwaukee kung saan gustong pumunta ng ibang manlalaro at para sa akin, marami itong sinasabi tungkol sa kanya, sabi ng head coach ng Bucks. Ito ay kasabay ng patuloy na usapan tungkol sa posibleng pag-alis niya mula sa Milwaukee, isang mainit na paksa sa NBA community. Ipinahayag na ni Antetokounmpo ang kanyang kagustuhang umalis kung hindi magiging kompetitibo ang Bucks. Ang Warriors at Heat ay sinasabing nagmamatyag sa kanya. Gayunpaman, kung totoo ang sinabi ni Rivers, mukhang kontento si Giannis sa direksyon ng Bucks. Hanggat nananatili ang pananaw na ito, wala siyang dahilan para umalis. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Giannis? Sa sumunod na balita naman, may malinaw na landas ang Warriors pabalik sa NBA playoffs, ngunit hindi ito magiging madali. Ang Golden State ay kasalukuyang nasa ika-6 na pwesto sa Western Conference na may natitirang 20 laro sa regular season. Matapos ang blockbuster trade para kay star forward Jimmy Butler, mabilis silang umakyat sa standings ng Western Conference. Matapos maging bahagi ng NBA play-in tournament sa nakaraang 2 regular season, target ng Warriors na makapasok sa top 6 ng conference. Isang layuning posible ayon kay General Manager Mike Dunleavy, ngunit puno ng hamon. Sa panayam kasama sina Monte Poole at Bonta Hill ng NBC Sports Bay Area sa Dubstock, ipinaliwanag ni Dunleavy kung gaano kahirap ang laban para sa pwesto sa playoffs. Gusto namin ang ambisyon na ito mula sa kung nasaan tayo ngayon patungo sa kung saan natin gustong makarating, ani Dunleavy. Sa tingin ko, ang pinakamalaking hamon namin ay sobrang lakas ng West. Lahat ng teams ay nagpapakamatay para makapasok. Medyo dehado tayo sa tiebreakers, may laban tayo sa Minnesota, pero kung titingnan mo ang ibang teams tulad ng Clippers, Lakers, Sacramento, wala tayong kalamangan sa tiebreakers, kaya mas mahirap ito. Sa kabuuan, ang pinakamahalaga para sa grupong ito ay manatiling kumpiyansa at malusog. Kung magagawa natin yon, pumasok na lang tayo sa playoffs at tingnan kung ano ang magagawa natin. Optimistiko si Dunleavy sa tiyansa ng team sa playoffs. Ngunit dahil sa kanilang sitwasyon sa tiebreakers, naniniwala siyang hindi sila dapat tumingin ng masyadong malayo sa hinaharap at dapat mag-focus sa bawat laban. Sa nakalipas na ilang taon, nailagay namin ang sarili namin sa magandang posisyon. Noong pumasok si Chris Paul, na noong nakaraang taon, ginawa namin ang trade sa summer, nagsimula kami sa 5 sa isang record. Ngayong season, nagsimula kami sa 12 panalo sa 3 pagkatalo. Ngayon, kasama si Jimmy, nanalo tayo ng 5 o 6 sa unang 7 laro, paliwanag ni Dunleavy. Maingat akong optimistiko, pero alam kong kailangan naming manalo sa bawat laro. Isang laro sa isang pagkakataon, dahan-dahang gumapang patungo sa playoffs. Siyempre, mas madali ang daan kung makapasok tayo sa top 6 kaysa sa play-in. Speaking of Warriors, si head coach Steve Kerr ang madalas bigyan ng kredito bilang taong nag-unlock sa tunay na potensyal ni Curry. Sa unang season ni Kerr sa Warriors, tinulungan niyang pangunahan ang team sa 67-15 record through championship. Sa parehong taon, nakuha rin ni Curry ang una sa kanyang magkakasunod na MVP awards. Kamakailan, lumabas si Kerr sa Willard and Dibs show sa Bay Area's The Game at pinag-usapan ang pagiging superstar ni Curry. Si Steph ang pinaka-unique superstar sa kasaysayan, ani ni Kerr. Binasag niya ang mga hadlang, binago niya ang laro, at hanggang ngayon, siya lang ang may ganitong estilo. Bagamat hindi kilala si Curry sa kanyang pisikal na katangian, naniniwala si Kerr na dapat siyang isama sa usapan tungkol sa greatest of all time. Kapag pinag-uusapan kung sino ang pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan, agad nating iniisip ang mga genetic marvels tulad ni na LeBron, Michael Jordan at Wilt Chamberlain, paliwanag ni Kerr. Ngunit hindi akma si Steph sa molding na iyon. Kung pag-uusapan ng pure skill, wala nang mas hihigit pa. Siya ang pinakamahusay sa kasaysayan pagdating sa skills. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa komento ni Kerr kay Stephen Curry?